A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at ang pagpapala ni Allah ay sumainyo nawang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po sa muli ay magkakasama-sama upang talakayin po ang pinakamahalagang bahagi o yugto ng ating buhay. Ang tinatawag po natin ay ang kaligtasan. Pero bago ko po bigyan ng pansin ang paksa na ito, na ang Islam ang daan para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ay nais ko munang itanong, ano bang relihiyon ang makapagliligtas? Ang mga tao po sa ngayon ay gulong-gulo na, napakaraming sekta ang lumitaw, napakaraming relihiyon. In fact, sa census po natin na nakatala, ang sekta o relihiyon na narito po sa ating bansa ay umaabot po ng mahigit 20,000 o 20,000. Kung kayo po'y naghahanap ng relihiyon, kung paano po tayo maliligtas, mauubos na po ang ating buhay sa daigdig na ito, ay baka napakahirap pang hanapin yan. Ngunit may mga tao naman na nagsasabi na sapat na ako'y isinilang dito sa aking kinagis ng relihiyon, ay dito na ako. Bukod dito, marami pa pong relihiyon sa iba't ibang panig ng mundo. At ang relihiyon na ito ay nakaugat sa pangalan ng mga nagtayo. Sa isang bahagi, meron po tayong mga katanungan na dapat muna nating alamin tungkol po sa isang relihiyon. Una po sa lahat, nais ko pong basahin ang isang bahagi po sa Quran, Kapitulo 45, talata pong 13, ay ganito po ang sinasabi. Si Allah ay ipinagkatiwala sa inyo ang lahat ng bagay na nasa lupa o mga kalangitan at ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa. Ang lahat ng mga ito ay mula sa kabutihang loob at kabutihan niya. Sa bahaging ito, katotohanan na ang tao ay nilikha ni Allah ng puong may kapal, hindi dahil sa kung ano pa mang bagay. Bago po nilikha ng Diyos ang tao, ang lahat po ng bagay dito sa sangkalangitan, sangkalupaan, ay nilikha po nila para sa atin. Hindi po niya tayo iniwanan. Bago niya tayo nilikha, lahat ng ating pangangailangan, ang hangin, halaman, hayop, tubig, ang lahat ng iyan ay nilikha muna ni Allah bago niya nilikha ang tao. Kaya napakaganda po ng sinasabi ng Quran na ang lahat ng bagay sa daigdig nito ay nilikha para sa kabutihang loob niya para sa atin. Na nagpapakitang siya ay mabuti para sa atin at siya ay nais po niyang pangalagaan ng ating kapakanan. Ngunit, may mga tanong na dapat po nating maintindihan, katulad halimbawa ng ano ba ang buhay at bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit ka narito? Ako, nandito. Ikaw, inarian. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung mayroong talagang buhay pagkatapos ng kamatayan na ito? Lahat po ng tao ay nagtatanong ng ganyan. Totoo bang mayroong Diyos? At pagka ako'y namatay na, saan tayo patutungo? Sa paraiso o impyerno? Totoo bang may langit o impyerno? Malalaman po natin sa mga susunod po natin na mga pagtalakay na ito ang kasagutan. Kaya huwag po kayong aalis. Kami po ay maghahayag sa inyo kung ano po ang punto ng Islam at ang tao ay nilikha ng Diyos dito sa lupa, kung mayroon bang langit o impyerno, at paano tayo maliligtas. May mga relihiyon na nagsasabi na kinakailangan sumapi ka sa kanilang sekta upang ikaw ay
maligtas. Meron ng mga nagsasabi na kinakailangan tanggapin mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Meron namang nagsasabi, basta ako'y walang ginagawang masama, sapat na yan. Meron namang mga nagsasabi na basta ako'y naniniwala na may Diyos, sapat na yan. Pero tandaan natin, si Satanas, naniniwala din sa Diyos. Kaya hindi po sapat yun. Kung titignan po natin kung bakit po tayo nilikha ni Allah, ay meron pong bahagi sa Quran, Kapitulo 57, talata pong 20. Ito po ay babasahin ko na sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino o Tagalog. Ganito po ang pagkakasabi. Alamin ninyo na ang buhay sa daigdig nito ay tulad sa isang laro at walang saysay na usapan at pagpapagandahan at pagyayabangan sa bawat isa sa inyo at paligsahan ng kayamanan at mga anak. Ito'y tulad sa halaman na masagana pagkatapos na bumuhos ang ulan, na dito'y ang pagsibol ay kaaya-aya sa mga magsasaka. Datapwat pagkatapos ay natutuyo at naninilaw at pagkatapos ay nagiging tuyong dayami. Datapat sa kabilang buhay ay may matinding kaparusahan para sa mga makasalanan. At kung pagkakalooban ay may kapatawaran mula kay Allah at ng kanyang kabutihan, biyaya. Kaya nga, ang buhay sa daigdig na ito ay isang guni-guni lamang. Natatandaan ko, na narinig ko nung ako'y isang musmus pa, narinig ko sa mga matatanda na sinasabi nilang, parang kahapon lamang ganito ako at ganoon. Ngayon, eto na. Malapit na ang aking katawan na mauwi sa lupa. So ang buhay daw sa daigdig na ito ay tulad lamang sa mga bagay. Ang laro sa daigdig na ito ay pagyayabangan lamang, nakatulad ng nabasa natin kanina. Sa isang bahagi, ang tanong ay ganito, katulad ng naitanong natin sa unahan. Ano ang dahilan bakit tayo nilikha ng puong may kapal? Ang Quran po ang sasagot niyan, o ang Quran po ang magpapahayag niyan, dahil ang tao ay may kanya-kanyang hinala o opinyon kung bakit tayo nilikha. Ang mga filosofiya, mga matatalinong tao kuno, na nagsasabing tayo ay nilikha o tayo ay nalikha sa daigdig na ito upang maging masaya. Yan lang daw ang ating objective. Pero po sa punto ng Islam, hindi po ganoon. Bakit? Ano ang dahilan? Bakit tayo nilikha ni Allah? Sa isang bahagi ng Quran ay nabanggit po ang ganito na naisalin po sa wikang Pilipino, Kapitulo 51, talata 56, ay ganito po ang sinabi. Nilikha ko lamang ang jin o espiritu at tao maliban na ako'y kanilang sasambahin lamang. Ang Quran ay nagpahayag na ang dahilan ng ating paglikha ay upang sambahin si Allah lamang. Walang iba. Katulad halimbawa, ang ballpen na ito ay ginawa ng sa mga pagawaan para pansulat. Hindi ito nilikha para gawin na pang kanaw ng kape o gatas. Meron siyang purpose kung bakit nilikha siya ng mga manggagawa. Marami tayo katulad ng upuan na kung saan ay diyan po kayo'y nakaupo. Nilikha iyan ng mga tao upang upuan. Ngunit hindi yan nilikha para diyan tayo tutungtong. Yan po ay may mga dahilan. So ang tao, may dahilan kung bakit siya nilikha upang sambahin lamang si Allah. Tunghayan pa natin ang isang talata sa banal na Quran kung bakit tayo ay nilikha. Sa Kapitulo 6 ng banal na Quran, sa muli po ay sa wikang Pilipino na naisalin po,
talata 165, ganito po ang pagkakasabi. Siya ang lumikha sa inyo bilang halili sa bawat lahi, bilang tagapangasiwa sa daigdig. Itinaas niya kayo, ang iba sa inyo ay inilagay sa mataas na pamumuno upang subukin kayo sa mga kaloob na ibinigay sa inyo. Yan. Nilikhaan niya tayo ni Allah upang ang bawat sa atin sa mga sumusunod na mga panahon ay maging kahalili. Ang word na ginamit po rito ay kalifa. Ibig sabihin po, tagapangalaga ng mga sumusunod sa bawat lahi na sumusunod. Kaya nga po, iyan po ang dahilan kung bakit tayo ay nilikha. At sinasabi pa na tayo ay magiging kahalili. Tayo ang mga ngalaga sa mga bagay na nilikha ng Diyos para sa atin. Pero po ano ang nangyari? Bakit po tayo nakakaranas ng mga bagay na hindi maganda sa ating buhay? Ginawa niya tayo na tagapagmana at maging tagapangalaga at tanging sasamba lamang sa Kanya. Pero ang tanong ay, bakit tayo naghihirap? Bakit tayo may sakit, kasalanan at nangyayari? Bakit ang tao ay hindi nakakaranas ng kapayapaan at kasaganaan ng buhay samantalang ang daigdig na ito ay nilikha ng Diyos para sa atin? Narito po ang sagot. Sapagkat ang tao ay pinili ang likong daan. Kalungkutan, kasamaan, sakit, kasakiman, kamangmangan, pagkamuhi, kawalang pag-asa, at walang pananampalataya sa poong may kapal na walang iba kundi si Allah. Sinabi sa Quran, Kapitulo 5, talata 66, ay ganito po ang sinabi. Kung sila lamang ay nanatili sa kautusan o ebanghelyo at ang lahat ng mga ipinahayag na ibinigay sa kanila mula sa kanilang Panginoon, kanilang tatamuhin ang buong kaligayahan, ngunit meron sa kanila na sumunod sa daan ng kasamaan. Kaya nga po, sinasabi ng Quran, ang dahilan anyayan, binigyan tayo ng mga kautusan na siyang susunod at sasamba para kay Allah. Pero mas pinili po natin ang likong daan. Kaya po, yan ang naging hadlang kung bakit ang tao ay hindi nakakaranas ng kapayapaan. May mga sumusunod pa. May 5 bagay pa po akong babanggitin sa inyo kung bakit hindi po tayo nakakaranas ng masaganang buhay at puro sakit at pagkatalo ang nangyayari sa atin. Sapagkat ang tao po ay talunan. Sa Kapitulo 103, sa talatang 2 ng banal na Quran sa wika pong Pilipino na isinalin, ganito po ang sinabi, katotohanan ang tao dahilan sa sariling pagsisikap ay isang talunan. Inalis niya ang Diyos sa kanyang sarili at nagsusumikap siya ayon sa kanyang sariling kakayanan. Kaya ano nangyayari? Dahil walang gabay, siya ay talunan. Ikalawa, datapat ang sinuman ay hindi makakaranas ng kasaganaan dahil sa kasalanan. Yan po'y mababasa natin sa Kapitulo 10, talata 17 ng banal na Quran. So una, ang tao ay talunan dahil sa kanyang sariling pagsusumikap na inalis niya ang Diyos. Ikalawa, dahil siya ay isang makasalanan. Lahat po tayo diyan ay kasama. Ulitin ko, ang sabi ng Quran, datapat ang sinuman ay hindi makakaranas ng kasaganaan dahil sa kasalanan. So, ang kalagayan ng tao at ang Diyos na dati ay magkasama, inalis niya ang Diyos at lumiko ang kanyang daan, kaya nahiwalay siya sa Diyos. Kaya kung makikita po natin sa bahaging ito, ang resulta kung bakit ang tao ay nilikha, ngunit bakit hindi nakakaranas ng kasaganaan. Ngunit tayo po ay magpapatuloy at tayo po ay magbibigay muna ng ilang paalaala para sa ating pong mga tagasunod. Huwag po kayong aalis. Itutuloy po natin ito, mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakaranas ng kasaganaan. Assalamualaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.